It's another day, another upgrade ang gagawin natin ngayon guys kay Thunderbox. So natanggal ko na yung kanyang front cover. Yung. And ang gagawin na lang natin ay i-attach natin yung bagong BMS. Para naka-ready na siya for 5 kilowatt. Kung sakaling mag-upgrade ako ng battery, di pwede natin siyang dagdagan. Hanggang 200 ampere kasi to. Ewan kung ilang ampere ang kaya nitong dati. At ang maganda dito, supported siya ng display. So lalagyan natin ng display at lalagyan natin ng Oresol. Didikit natin somewhere dito pag sakali may sunog, edi bubuhusan niya yung sarili niya. Tapos natin yung display para makikita natin yung status ng kanyang battery, yung SOC. Ayan. Saan kaya natin pwede ilagay dito? Sa tingin nyo, maganda kaya dyan? Para siyang Tesla kasi letter T. Thunderbox. Okay, kaya ilagay natin dyan. Ito kasi, maganda sana kung umiilaw tapos nakasabay sa state of charge. Maganda sana ang display niya para sa kanyang battery. So for me, wala naman tayong pwedeng paglagyan. Pangit din naman na nasa side. Naglakay ka ng display, pero dun sa side, pupunta ka pa sa side na gano'n, titingnan mo pa. So pinaka the best dito siguro dyan. Bubutasin na lang natin dyan. Mahaba yung wire. Ayan kung sakali lagay natin doon. Ayan mahaba. So sakto. Ang kaiba lang kasi yung mounting, mas malapad tong bago ngayon. So ang gagawin ko, maglalagay ako ng DIY na mount niya. Dito sana, kaya lang kung mag-upgrade ako ng battery, wala na, hindi na makita. Then yung wirings. So pinaka the best dito. Iyan So magkaiba yung mounting nila kasi mas malapad siya. So yan guys, nailagay ko na yung kanyang BMS and SAD kasi nga ay lalagyan ko sana ng mounting na ganito, kaya lang mahirap ilagay kasi malalim. And kahit paano ayos na. So dalawang screw lang na ilagay. Dito wala, so nakapatong na lang yan. Tapat naman yung butas, yun lang kasi. Yan, parehas yung butas nila dito pero dito hindi. Ayan, nakuktong gawin na ito na sukat na lumag malapad. Ayan, so ngayon ay wiring na lang. Lalagyan natin ito dito, output. Then ito doon sa input ng BMS papunta sa battery, negative. So yun muna ang first goal natin. Huwag muna tayo magbubutas-butas kasi mamaya pag nabutas natin at hindi pala gagana, yun ang mahanghang, yun ang masakit na katotohanan, yung nadali mo na hindi pala maganda or hindi pala gagana. So mas maganda paganahin muna natin. Ito yung mahirap ilagay kaya dapat assemblein muna natin, then subukan natin panda rin. So ayan, yung last, yung positive ay dalawa yung wire kasama sa kanyang active balancer at yung kanyang B+ papunta sa kanyang BMS.
Ayan. Then now ay lalagay na natin yung black papunta sa negative at papunta sa B negative. So, yan guys, nilagay na natin yung kanyang wirings sa negative output papunta sa input ng BMS sa B negative. Then, ang output niya ay P negative, yung papunta sa inverter. Then, lagay na natin yung kanyang wiring para sa BMS. Pansin nyo guys, ang tataba ng wire kasi nga meron siyang active balancer na 2 ampere. Lagay na natin. Yun. Then, eto guys, kung bibili kayo ng BMS na ganito, meron na siyang kasamang switch para mapatay nyo yung BMS. Yun ang uso ngayon. Pero kung gusto nyo bumili ng display, pwede. Ayun o. 1 click lang siya. So makikita dito yung SOC, state of charge 73%, 26.6, GCOM, temperature ng battery. Galing oh. Ayos na ayos kasi nga nakaganyan. Galing di ba? Kahit hindi na tayo pindot ng pindot sa mismong inverter, kita natin. Tapos meron pang indicator kung ilang ampere. Yung kanyang mga cells 3.3. So may subukan natin kung pwede siya i-connect sa app. Try natin patayin. Long press natin. Ayun, so ngayon ay pwede na tayo magbutas. Boom. Okay, so nailagay na natin yung mismong BMS sa loob, all wiring tapos na, tapos yung ating display. Ayos ba? So try natin. Ayan o. Galing. Boom. Okay, so sakto pag nandito ka sa taas, kitang kita mo siya. Then try natin. Ayan. Pag ginagamit pala yung battery, mayroon siyang negative yun, negative 0.3 ampere. Ibig sabihin, discharging yan. Pero pag charging siguro positive. Ayos. Then, check natin sa app. Ang gagamitin natin ay GK BMS na app. Yan. Tumutunog sa loob yung kanyang BMS. Ibig sabihin, nagre-response. So ngayon ay dahil sa fully balanced naman siya, automatic na titigil yung kanyang balancer. Pero ang kanyang naka-on ba yung balancer natin? Ang password niya pala ito ay 123456. Ayan. So naka-on yung balancing, then yung charge, discharge. In-on ko na rin yung iba, display on.
So, eto pwede nating patayin. Oh, yun o, nawala. Nawala yung display. Check natin kung magkakaroon. Ayan, magkakaroon pala dyan. So, siguro yung display on dito, pag pinatay natin, siguro mayroon siyang certain na time para mawala. Yun na lang natin, mas maganda. Okay, so ayan siya guys. Sa setting naman niya, ang nilagay ko, ayun nilagay ko ng 100 ampere. Pero pag initial niya yan, nasa 40, baguhin niya na lang. So ang kanyang setting ay yung password 123456 sa BMS na ganun. Siya nga pala guys, pag interested kayo sa BMS ni Gkong JK, nakalagay po sa description box. Then yung mga accessories, mga display, gaya niyan. Diba? Okay, dito ay nakaset naman siya 200 ampere yung kanyang discharge at charge current. Hindi ko na pinakialaman yung mga yan. Nasa app. Ulit. Ayan. Titok-tok lang kasi ito eh. Ayan o. So naka-indicate dito. Parehas yung nasa app. Ayan o. 13. Ayan. Minus 13. Ibig sabihin yan yung discharge niya. Discharge current. Pag pinatay natin ganon, medyo mahina na kasi yung solar natin kasi nga pahapon na. Ayan, nagcha-charge na naman siya 22 ampere to 21. Okay naman, okay. Parehas responsive yung app. 25 ampere, pataas na siya ngayon. Subukan natin. Ayan, so parehas yung nakikita dito. Kung tinatamad ka magbukas ng app, di doon ka sa display. Ayan. Okay, ayos. So para sa mga interested na bumili ng JK BMS, ayan yung JK BMS at yung kanyang display, eto guys, nakalagay sa description box. And kung gusto niya rin yung kanyang heat horizontal fire extinguisher para sa mga tamad mag-delay. Maganda kasi hindi mo na kailangang minomonitor, automatic na siya. Ito pa kampante ka. Okay, so maraming salamat and see you once again next time mga boss. Maraming salamat. Bye-bye.